Isang boto, isang leader, 4 na taon ng kapangyarihan sa barangay. Tanong, sa mas mahabang termino, mas aangat ba ang ating komunidad o mas tatagal lang ang problema? Ito ang tunay na epekto ng bagong batas at dapat mo itong malaman. Mas mahaba na ang termino ng ating mga barangay at SK officials. Pero tanong, ito ba ay hakbang tungo sa mas maayos na serbisyo? O baka naman mas lalong lumuwag ang pananagutan? Alamin natin. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Sa ilalim ng Republic Act 12232, ang termino ng mga barangay at SK officials ay opisyal ng 4 na taon. Para sa mga barangay officials, maaari silang magsilbi ng hanggang 3 sunod-sunod na termino, kabuuang 12 taon kung paulit-ulit silang iboboto. Pero sa SK, iba ang patakaran, isang 4-year term lamang at hindi na pwedeng mag-re-elect. Unang tanong, mas makakatulong ba ang mas mahabang termino sa pagpapatupad ng mga proyekto? Sa maraming barangay, totoo ito. Dahil sa 4-year term, may mas mahabang panahon ang mga opisyal para tapusin ang matagalang proyekto, tulad ng road improvement, water system, at disaster preparedness, magpatupad ng mga programang hindi kaya sa loob lang ng 2-3 taon, at magplano ng mas malinaw na direksyon para sa buong komunidad. Sa madaling sabi, may continuity, hindi putol-putol ang mga proyekto, hindi puro panimulang plano. Pero hindi rin ito puro benepisyo. Ang mas mahabang panunungkulan ay pwede ring magbukas sa mga hamon. Una, complacency o pagiging kampante. Kapag alam ng isang opisyal na 4 na taon bago ulit ang eleksyon, may posibilidad na humina ang kanilang performance, lalo na kung hindi malakas ang pressure mula sa mga residente. Ikalawa, accountability. Mas matagal bago ma-review ng publiko kung epektibo ba ang kanilang pamumuno. Sa maikling salita, mas mahaba ang panahon bago sila mapalitan kung hindi sila gumagana. Kung ikukumpara sa ibang local positions, mayor at governor, 3-year term hanggang 3 terms, total 9 years. Congressman, 3-year term hanggang 3 terms, total 9 years. Barangay officials, 4-year term hanggang 3 terms, total 12 years. SK officials, 1 term lang, 4 years total. Makikita natin na ang barangay positions ngayon ang may pinakamatagal na total allowable service sa local government. Para naman sa sangguniang kabataan, isang termino lang. Bakit? Dahil layunin ng batas na palawakin ang oportunidad para sa iba pang kabataan, iwasan ang political entrenchment, at siguruhing sariwa at bago ang ideya kada henerasyon. Sa dulo ang tanong, mas mabuti ba ang 4-year term? Depende. Kung responsibleng leader, mas mahaba ang panahon para sa tunay na pagbabago. Pero kung hindi gumagana ang opisyal, mas matagal ding panahon ang masasayang. Kaya balik pa rin ang kapangyarihan sa taumbayan, ang bantayan, i-report, at piliin ang mga karapat-dapat na leader. Sa totoo lang, mga ka-EDOCs, hindi biro ang epekto ng bagong 4-year term para sa barangay at SK officials. Habang sinasabi ng iba na mas mahaba ang panahon para maglingkod, hindi ko maiwasang itanong, mas mahaba nga ba ang serbisyo? O mas hahaba lang ang pasensya natin sa mga opisyal na hindi gumagalaw? Kung tutuusin, ang barangay ang unang araw-araw nating kausap sa peace and order, basura, ayuda, barangay clearance. Kaya kapag binigyan mo sila ng 4 na taon bawat termino at hanggang 12 taon sa kabuuan, hindi ito simpleng adjustment. Isa itong malaking responsibilidad at posibleng malaking abuso kung hindi mababantayan. Pero bakit nga ba kailangan pang pahabain? Sinasabi ng batas na para ito sa continuity, para tuloy-tuloy ang proyekto. Pero sa tunay na buhay sa barangay, ang tanong ko, kailan ba naging problema ang continuity at kailan ito nagiging dahilan para hindi kilatisin ang leader na hindi gumagana? Sa mas mahabang termino, mas mataas dapat ang accountability. Pero kung mas mahirap ng palitan ang mga inutil, baka ang tunay na tanong ay, mas naprotektahan ba ang komunidad? O mas naprotektahan ang politiko? Sa huli, ang 4-year term ay hindi automatikong magdadala ng progreso o problema. Isa lang itong instrumento at nasa kamay pa rin ng mga leader kung ito'y gagamitin para magtayo ng maayos na komunidad o para palagwin ang sarili nilang impluensya. Pero tandaan natin, ang tunay na lakas ng barangay ay hindi lang nasusukat sa haba ng termino ng opisyal, kundi sa sigla ng mamamayan na nagbabantay, nagtatanong,
at naniningil. Dahil kapag tahimik taumbayan, lumalakas ang abuso. Pero kapag gising ang komunidad, kahit 4 na taon, sapat na para makita ang tunay na kulay. Kaya sa panahon ng mas mahabang panunungkulan, mas kailangan nating maging mas mapanuri, mas maingay, at mas makikialam. Dahil ang barangay ay atin, hindi ng politiko. Sa tingin mo ang 4-year term ba ay sa pagpapatakbo ng barangay o sa mga walang ginagawa? Comment mo ang opinion mo, mahalaga ang boses mo dito. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EDOX DC, na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.